Kasunod sa pagkalat ng samot-saring haka-haka lalo na sa social media, ay nilinaw ni Senator Joel Villanueva ang kanyang naging reaksyon na mapapanood sa isang video na nag-viral kamakailan. Ito ay sa pagdinig ng Senado noong isang linggo kaugnay sa illegal na pogo na sangkot si former Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ibinunyag kasi ng kapatid ni Guo na si Sheila kung sino ang dalawang nakakasama nila sa mga lakad ng dating alkalde. Nakiusap sa komite si Sheila Guo na isusulat na lamang daw niya sa papel ang mga pangalan. Nang mabasa naman ang papel, napasambit ng salitang bingo si Senator Villanueva. Bunsod nito, naglabasan ang mga opinyon kung sino-sino ang pangalang nasa papel. Para pulahin ang fake news, nilinaw ni Villanueva na ang mga pangalang nasa papel ay Kat at G na pawang mga sekretary di umano ni Alice Guo. Paliwanag ni Villanueva, tugma ang dalawang pangalan sa mga pangalang nababanggit naman sa executive session kaya ganoon na lamang daw ang kanyang reaksyon. Ipinatawag na raw sa Senado sina alias Kat at G ang mga pangalang isinulat ni Sheila Guo sa papel para bigyan linaw ang ani Villanueva ay malaking papel nila sa mga galaw ni dating Bamban Mayor Alice Guo. Nung isinulat po niya yun, talagang bingo, exactly the same names that we are hearing na pinatawag na po ngayon ng committee. Ito yung si Miss Kat at si Miss G. Kung inaakala nila na malulusutan nila itong Senado at kung inaakala nila na parang beto-beto lang to sa perya, nagkakamali po sila. Tuluyan ng tinapyas ng Kamara ang panukalang higit 2 bilyong pisong budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Pero nauna rito, ipinunto ni VP Sara Duterte na handa siya at ang kanyang tanggapan kahit patanggalan ng pondo ang OVP. Narito ang balita ni Valdi Vinagracia. Inirekomenda na ng House Budget Committee ang pagtapya sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Sinabi ni House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo mula sa hiling na higit 2 bilyong pisong pondo ng OVP, magiging higit 700 milyong piso na lamang ang ilalaan sa OVP para sa 2025. Ibig sabihin, nasa halos 1.3 bilyong piso ang tinapyas ng komite mula sa OVP budget. At ang natapyas na budget ay ililipat umano sa Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Gagamitin ito para sa assistance to individuals in crisis situation at medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Kung maaalala, hindi sinipot ng OVP sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte ang pangalawang pagdinig para sa budget nito sa 2025. Sa isa ring interview, sinabi ni VP Sara na handa ito sakaling hindi siya bigyan ng pondo sa susunod na taon. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Gaya naman ng sinabi ng pangalawang Pangulo, naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na may pagpapatuloy ng OVP ang kanilang trabaho kahit sa kakarampot na pondo. Hindi, wala yun Kahit na walang budget, tatrabaho ako. Kaya ang kagandahan dito. Kaya mahal ito ng taong bayan. Correct. Walang agenda Walang agenda siya. Samantala, politika naman ang nakikitang dahilan ni Attorney Panelo kung bakit ginigipit ang budget ng OVP. Siya ang target ng House of Representatives. At ang lahat ng yan, geared towards 2028. Kaya wag na ko kayong umasa na hindi siya titigilan. Talagang tuloy-tuloy yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdi Vinagracia, SMNI News. Nananawagan ngayon ang Department of National Defense sa mga Pilipino na maging mapagmatyag at huwag agad maniwala sa mga kumakalat na balita. Kaugnay ito sa umano'y fake news na aalis na sa pwesto bilang kalihim ng DND si Secretary Gibo Teodoro. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Itinanggi ng Department of National Defense or DND na hindi totoo na magbibitiw umano sa pwesto bilang kalihim ng nasabing ahensya si Secretary Gilbert Teodoro. Sa inilabas na pahayag ni DND spokesperson Arsenio Andulong, sinabi nito na walang katotohanan ang kumakalat na impormasyon. Nananawagan din si Andulong na tigilan ang pagpapakalat ng fake news. Anya, nakatutok umano ang kalihim sa mandato nito na palakasin ang ating bansa upang protektahan ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas.
Sa huli nananawagan si Andulong sa mga Pilipino na maging mapanuri sa mga ipinapakalat na mga balita dahil ang ibaan niya rito ay inililihis lang ang atensyon sa kung ano ang tunay na isyu ng ating bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Office of the Vice President at Kamara ay naniniwala ang Senado na imposibleng magkaroon ng zero budget ang opisina ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2025. Batay daw kasi sa tradisyon ng Kongreso ay malabo itong mangyari. Si Troy Gomez magbabalita. Sa gitna ng alitan ng Office of the Vice President at House of Representatives o Kamara, ay sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na malabo na magkaroon ng zero budget ang OVP. Ipinunto ni Escudero na bagamat nasa Kongreso ang power of the purse, ay sa haba ng kanyang panunungkulan bilang mambabatas ay di kailanman ito nangyari. Sa Senado ay lusot na sa committee level ang panukalang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 2.037 bilyong piso. Ngunit sa Kamara ay may mga nagsasabi na dapat itong i-defund o di kaya ay gawing zero budget. Pero ngayong Huwebes ay inirekomenda ng House Committee on Appropriations na gawing 733,198,000 pesos na lamang ang OVP budget para sa susunod na taon. Nasa 1,293,159,000 ang total ng kanilang tinanggal mula sa orihinal na panukalang budget ng OVP na nakapaloob sa National Expenditure Program. Kabilang sa binawasan ay ang OVP budget para sa supplies, personal services, financial assistance, rental expenses at utility expenses. Ang nabawas naman na budget ay inilipat sa DSWD at DOH. Kaugnay nito ay naniniwala naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Senador Ronald Bato de la Rosa na nararapat na magkaroon ng sapat na budget ang OVP para sa susunod na taon. Sa isang mensahe sinabi ni Pimentel na ang OVP ay dapat bigyan ng sapat na budget upang magampanan nito ang kanyang mandato. Anya, ang OVP ay dapat magkaroon ng budget para sa mga tauhan, opisina, utilities, libraries, briefings, mga pulong, pagdalo sa mga conference at pagbiyahe sa parehong lokal at international. Samantala, iginit naman ni De La Rosa na kailangan pa rin ng OVP ng budget sa kabila ng pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na ang kanyang opisina ay makakagawa pa rin ng trabaho kahit na ganap na mawala ng pondo mula sa Kongreso. Pwede siguro, may na. Saan kukuha na sweldo yung kanyang mga staff, yung mga tao sa opisina? Gayunpaman sinabi ng senador na siya ay kumpiyansa na ang nakararami sa kanyang mga kasamahan ay susuporta sa 2.037 bilyong pisong panukalang budget ng OVP para sa 2025, alinsunod sa matagal ng tradisyon ng mga mambabatas na bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the President at ang OVP. Well, I am sure yung aking mga kasamang senador will stand by the time-honored tradition to top to offices of the government, Office of the President and Office of the Vice President ay bibigyan naman yan ng kaukulang respeto. No? I'm sure yung aking mga kasama dito ay for the preservation of that tradition. Ang magkabilang bersyon ng Senado at Kamara sa budget ay inaasahan na aayusin sa Bicameral Conference Committee. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Bumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos nun, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan.
Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras, lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico, tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod nun, October, ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang konfirmasyon namin, noong nagba-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, may AOM na ba? May AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds.